ay paririnig ko sa inyo kung paano siya inutusan ni Birador para kalabanin ako. O, yan, hinahamon kita dyan, Federico Santos, ilabas mo. Pag wala kang mailabas, Federico Santos, ikaw ay isang dakot na mapang-imbento ng kwento. Bopol kang matanda ka, ungas, gunggong. Ano ka ng tatay mo, nakakapikong kang matanda ka. Kulong agad. Wala kayo pinangalandakan kundi kulong, 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 kulong. Malasado utak mo. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa, ang Adonis ng Kalingap. Alam nyo ba mga ka-Adonis, mga Kalingap? Itong si Tatay Buwan ay talaga namang nagbigay ng problema dito kay Federico Santos. Oo, nagbigay ng problema, grabe. At dahil dyan, Gina G, itong si Federico Santos. Gina G, hindi niya matanggap na nilalampaso lang siya ni Lolo Buwan. Hindi niya matanggap na pinaglalaruan siya at nare-real talk siya ni Lolo Buwan. Mas lalong hindi niya kaya yung ginagawang English ni Lolo Buwan. Yes, unfortunately, he cannot. Alam niyo naman kung bakit hindi niya matanggap, sapagkat matindi ang kanyang pride. 4 months pa lang siya sa YT, talaga namang namamayagpag at pinadapa lahat ng mga reactors ng Kalingap. Sinasabi niya na takot daw sa kanya. Totoo naman yun. Takot na takot kami, kaya nga hindi kami lalaban sa kanya eh. Kaya nga ang lalaban sa kanya, itong si Lolo Buwan. Dahil ang gagamitin lamang ni Lolo Buwan ay experience at talino. Ay paririnig ko sa inyo kung paano siya inutusan ni Birador para kalabanin ako. O, yan, hinahamon kita dyan, Federico Santos, ilabas mo. Pag wala kang mailabas, Federico Santos, ikaw ay isang dakot na mapang-imbento ng kwento. Hindi ko pwedeng sinungaling kasi masakit pakinggan, di ba, Federico Santos? Kasi pag hindi mo maipalabas yan na ako nga ay inutusan nila ni Birador, pakita mo video, parinig mo. Pero kung wala kang maipakita dyan, Federico Santos, di ko pwedeng sabihin sinungaling ka. Ang aking sasabihin ay ito, isa kang dakot na mapang-imbento ng kwento. Patutunayan ni Federico Santos na ako ay inutosan ng Birador na banatan ko daw siya. O yan, hinahamon kita dyan, Federico Santos. Magtago ulit ako pag naipakita mo yan. Pag naipakita mo yan na yun na nga ang sabi na ako'y inutosan nila ni Birador at sino pa man dyan para banatan kita, then magtago ulit ako, Federico Santos. Pero kung ikaw man ay walang maipakita, ay pumunta ka na sa kangkungan at doon ka na maglublob, wag ka nang umangat. Kami nagkakilala niyan eh. Pero tumanggap ng utos eh. Inutusan ni Bal Santos at ni Direk Noelsa na banatan ako. Ayun, bumanat sa akin. Anong nangyari? Kaya nga, pakita mong ebidensya. Yan ha, yan ang aking hamon sa'yo. Wala na siya itatapik. Yang itatapik daw niya, yung Kalingap kape. Na, ingat ka dyan, Federico ha. Siguraduhin mo, Federico, na hindi babalik sa'yo yung mga pinagkakalat mo sa sokmet. Kaya sabi nga ng iba dyan, pag ikay dumura, huwag patingala. Kasi pag once babalik yan, lagpak yan sa iyong mukha. Wala na to. Nagtago na. Hoy, hindi ako nagtago, dito nga ako. Federico Santos, kung ikaw naman ang makukulong dahil sa black and white na... Puro kulong. Paano naman daw ako kung ako ang makukulong? Sabi niya, paano ka naman Federico Santos kung ikaw naman ang makukulong? Anong makukulong? Gunggong kang matanda ka. Wala pa ang kaso. Paano makukulong? Nakakabuisit kang matanda ka eh. Anak ka ng tatay mo, gunggong ka. Wala kang wala kayong pinangangalandakan kundi makukulong. Paano naman kung ikaw makukulong? Hoy, gunggong. Matanda kang wala kang pinagkatandaan. Ungas. Wala na kayong pinangalandakan kundi makukulong.
Wala pa ang kaso, magkaso muna kayo. Hindi puro pinangangalandakan nyo. Kaya nga ginagawa ko sa kanyo, ganyan din eh. Pero wala akong sinasabing makukulong ha. Kakasuhan. Pero wala akong sinabing makukulong. Kayo, Antimano, makukulong. Alam nyo ba yung kulong? Ang ibig sabihin, put in jail. Nakakulong. Iba yung kinasuhan sa makukulong. Anak kayo ng tatay nyo, hindi ko mo pinasuhan, hindi ko mo nireklamo nyo, kulong agad. Bopol kang matanda ka. Ungas. Gonggong. Anak ka ng tatay mo, nakakapikong kang matanda ka. Kulong agad. Wala kayo pinangalandakan kundi kulong. Malasado utak mo. Bopol ka kasi. Anak ka ng tatay mo. Tandaan nyo kung bakit hindi matanggap ni Federico at bakit asar na asar siya at kung bakit siya po ay na high blood, Gina G, beast mode, nagme-meltdown ay dahil mayroon siyang nakatapat. May nakatapat. Ganun ang nangyari sa kanya kay Federico. Akalain mo ba naman, sa madaling araw, bumabangon lamang siya para umihi dati. Ngayon, siya po ay bumabangon sapagkat hindi siya mapagkatulog. At naaalala niya yung mga sinasabi sa kanya ni Lolo Buwan. Huling-huli. Diba? Laging pinagmamalaki ni Federico na dapa na raw ang mga reactors. Walang binatbat sa kanya. Ito nasasabi lamang natin Nasasabi, ganun daw siya katapang. At ang gusto niya raw mangyari dahil isa siyang kabalyero at sundalo, kami daw ay nasupil na. At hindi na raw kailangan apak-apakan pa. Ganun daw ang mga ginoong labanan na gusto niyang mangyari. Tinalo na raw kami. Ayon yun sa kanya. Pagbigyan na natin. Tinalo na raw kami, hindi na raw dapat kaming apak-apakan. Tinalo na raw kami, kaya nga, naghahanap siya ng ibang kalaban. Tinalo na raw kami dahil siya daw po ay pinakamatapang at pinakamagaling. For the first time in history, sa komunidad ng mga Kalingap at Antay ay dumating siya. Dahil ang idol niya raw, kung bakit kami nasupil, ay si Achilles. Na kung ating matatandaan na si Achilles ay napatay dahil tinamaan sa Achilles tendon, tinamaan yata ng pana. Parang ganun, Doon sa, hindi sa gera. Anong gera sinasabi mo, Federico? Tinamaan si Achilles, doon sa kanyang Achilles, nung siya po ay pumunta doon sa kapitbahay ng nakainom. At dahil sarado pa ang bahay ng kapitbahay sa oras ng madaling araw, ng alas 5 yata ng umaga, at siya ay lasing, umakyat ng bakod. At pagkatapos, siya po ay binaril doon sa kanyang Achilles. Ganun ang nangyari. Dahil sa gusto niyang makahingi ng sabaw, pangtanggal ng hangover. Ganun ang nangyari. Kaya nga idol na idol siya ni Federico Santos. I have a dream. Parang ganun ang nangyari. Napapanaginipan ko pa yan. And speaking of panaginip, itong si Federico, yung kanya mga sinasabi na tagumpay sa Kalingap, tagumpay sa mga reactors sa amin, sa lahat ng mga anti-Kalingap, ito yung tipo ng tao na hindi natutulog, pero nananaginip. Akalain mo yun? Again. Si Federico, hindi makatulog, pero nananaginip sa kanya mga sinasabi. Oo, nananaginip. At hindi lang yan. Ang gusto niya raw labanan ay ayaw niya ng satsatan. Ang gusto niya ay gawin ng aksyon. May nalalaman pa siyang BSM Cafe na sasampahan niya ng kaso, ng mga ganyan. Sasampahan ng kaso, sa pagkakaalam ko, Federico, mukhang tinatrangkaso ka na dito pa lang kay Lolo Buwan, doon sa mga sinabi. Hinahamon ka nga Sa kanya lang yan, kayang-kaya ka ni Lolo Buwan, hindi na namin kailangan sabihan pa. Sabihan ni Berador, sabihan ko, sabihan ni Kuya Bal, o whatsoever, huwag kang managinip. Kayang-kaya ka ni Buwan TV, nakita ka lang, nagkataon na yung ganyang klaseng edad ay dapat pinamamarisan mo si Kuya Buwan TV na disente. Ikaw, anong ginagawa mo, di ba? Ang gusto mong laban demandahan na lang. Ganun ba? Nasayang lamang ang kakakuda nyo. Pero ang problema, pinupus mo na nanawagan ka at pagkatapos nun, ang sasabihin mo, wala kang pondo, walang pera. Ibig sabihin, mag-donate sa'yo, magbigay sa'yo ng pera para may pondo, panlakad, pangkaso. Ganun ba?
Pag ganyan ang gagawin mo, talagang tatrangkasuhin ka. Federico, dito pa lang kay Lolo Buwan, tinatrangkaso ka na tapos gusto mo pa ng demandahan. Di mas lalo kang tinarangkaso sapagkat wala kang pera. Lagi mo sinasabi na ganyan, makipag-ugnayan sa'yo. Anong pakikipag-ugnayan sa'yo na magkakaso? O sige, sabihin na natin na magkaso. Tapos anong gagawin mo? Paano ka uusad? Ano na naman sasabihin mo? Wala kang pera. Walang laman ng bank account mo. Ganan. Doon pa lang sa hamon ni Kuya Buwan sagutin mo muna yung hamon niya sa'yo. Hindi ka mananalo. Hindi kailangan utusan ng iba para banatang ka dahil kay Kuya Buwan pa lang, kay Lolo Buwan pa lang, talaga namang na-high blood ka na beast mode ka na. Kaya sa lahat ng mga nakapanood dito, pagpasensyahan nyo na po. Ito pong si Tatay Pedring, sapagkat siya po ay tumaas ang dugo dito kay Lolo Buwan. Panoorin niyo po ang channel ni Buwan TV para malaman niyo kung ano po ang aking ibig sabihin dito. At kung bakit nagme-meltdown at G na G itong si Federico. Hinamon na high blood pa. Humiga na lang at nagpabasa na lang dun sa kanyang kasamahan. Kawawa naman. Get well soon, Tatay Pedring. Yun lang ang masasabi ko. Kawawa ka naman. Pinaglaruan ka lang ni Tatay Buwan. Managinip ka ng gising. Tuloy mo lang yan.